Good morning! Sino nakaranas dito ng biglang tumahimik after New Year na para bang tapos na yung magical days ng holidays? Kasi sa susunod, back to reality na, papasok na naman. Nakakalungkot, di ba? Well, yeah, na feel ko rin yun. Kasi di ba iba yung nung Pasko, bago magpasko, na sobrang ang dami ng tao. Lahat ng tao nasa labas, lahat ng tao nasa mall, lahat merong ginagawa, lahat puno, lahat maingay, lahat siksikan, na para bang, ano na, eto wala nang bukas. Parang kailangan magkita-kita na ba lahat? Kailangan kumain na lahat? Kailangan bilhin mo na lahat ng bibilhin? 'Di ba? Halos maubos na yung ano, I mean, pagpe-prepare pa lang yung mga mall, yung mga grocery, ang daming tao. Parang lahat ng 13th month pay nila ibinuhos na nila doon. But anyway, and then after ng New Year, saglit lang siya. After 12, tahimik na uli. Parang wala nangyari. Para tayo napunta na another dimension. Ganun. Upside. The upside down. Hindi ko rin alam. Pero marami din naman nakapansin. So for me, parang gusto ko tong hatiin ng tatlong section. Itong muni-muni session ko. Habang kumakain. So, observation. Una to, observation ko. Pangalawa is reasons kung bakit ganun. And pangatlo is realization. So, observation, yes, malungkot siya. And then tahimik. Then hindi na siya katulad nun dati. I mean, siguro kasi syempre, depende kung bata ka ngayon or mas middle or whatever. Kasi di ba pagkabata natin, laging masaya siya eh. Laging masaya yun. And then, magarbo lagi yung handa kung handa. Di ba? Pero ngayon, parang oo and then hindi. Hindi ko kasi alam kung anong edad mo. Pero kung nasa mga 20s above ka na, medyo mafe-feel mo na parang, medyo may something's different. And then, parang, sa akin para siyang saglit na kaligayahan lang. Kasi nga, di ba, yung period before Christmas and then, etong New Year, parang yung momentum nung kaligayahan is nandun sa lahat nung kabilaan na celebrations before Christmas. And then yung mismong Pasko. And then, masusustain siya dun sa in between Christmas and the New Year. Kasi, between Christmas and New Year, ito yung, yung pahinga na gagawin mo lahat kung anong gusto mong gawin. And then, marami din siguro merong pasok nun. So, depende. And then, after New Year, yun na. Parang magigising na lang lahat ng tao na, ala, tapos na. Ubos na rin yung 13th month. Ubos na rin yung pera. Ganun pa, tapos papasok na ulit tayo. Another cycle na naman. Pero ito yung reason sa mga nakikita ko kung bakit parang ganun yung pakiramdam natin. Una is, tumatanda na tayo. Ganun. Hindi ko naman sure kung may kakano dito is bata. Ganun. Pero kapag kasi, ang napansin ko, nga no, pag pala tumatanda na, well, depende naman siguro sa pagtanda, no. I mean, I'm not sure if you are in your 20s or 30s. Pero kasi, kapag nung mga bata pa tayo, hanggang sa at least teenager, kasi nakatanggap tayo ng gifts, 'di ba? Kapag Christmas, ganon. Tapos, you expect na bibilhan ka ng bago, ganyan. Or, maraming, alam mo yun, basta nag-expect ka lang ng handa, kakain ka lang talaga.
malala, ganun. Tapos kita-kita, ganun, catch up, catch up. And then kapag tumatanda na tayo, hindi na siya ganun eh. Parang hindi ka na naniniwala sa Santa. Tapos, pagdating doon sa mga handa, ikaw na yung nakatoka na ano ihahanda. Kasi ikaw na yung gagastos eh. Ikaw na yung bibili. So, yun sa bagay, ako na-excite ako doon na-excite ako sa part na paghahanda kasi gusto ko masarap. Ganon. So, kailangan kakain kami na masarap yung food. Ganon. Pero hindi na din siya katulad nung dati na may mga ambag-ambag. Well, depende. Depende sa inyo. Next is about the current situation. Kasi, ano ba yung sitwasyon ng economy? Well, napansin ko rin naman na, yeah, kasi may mga pinagdaanan ng mga tao, 'di ba? Hindi okay. Yung ngayon yung 2025 kasi, well, lagi namang marami namang bagyo, pero iba yung ngayon eh. Kasi mas malala. Like yung bago talaga magpasko, 'di ba? Hindi maganda yung sitwasyon ng mga tao. And then on how we year-end wrap up, paano mo ba ni-wrap up yung um, bagong bago yung end of year, 'di ba? End of year, paano ka nagmuni-muni? Kasi there are people na hindi naging masaya yung year-end nila. Ako kasi personally, masaya to sa akin eh. Masaya yung New Year na to para sa akin. Kaya para ang magical kasi tipong nakapag-rest talaga ako. Eh, kasi napayagan yung time off ko, paid time off ko. Tapos, I mean, andito ako sa bahay. And then, sumusweldo naman ako. Meron akong work. So, ang dami kong pwede ipagpasalamat. Siguro, marami rin akong wala. Marami rin akong kung i-compare ko yung sarili ko sa ibang tao, marami din akong kulang, marami din akong wala. Pero yung kailangan ko na peace of mind, yung kailangan ko na time, maraming time para kumain, magliwaliw, nakuha ko siya na hindi ko nakukuha in the previous years. Siguro yung back to reality lang is yun lang yung isa. Kasi syempre parang, pasok na naman, ganon. But then somehow, medyo kailangan natin magpasalamat yun kasi, well, at least may work tayo or at least nag-school tayo, at least align tayo sa kung ano yung nakikita na normal para sa society. I hope you get that. Realization. For me, yung mga nangyayari na to is based lang nasa atin din yun eh. Nakikita ko siya na at this age, napansin ko na, okay, yun palang holiday celebrations, depende siya sa kung paano mo natapos yung taon. And dun nagmamatter kung masaya ka ba or hindi. Like kung paano ka ba nag-year end. Kasi, eto example ko na lang dun sa akin. May mga taon ako na jobless ako. So, yung taon para sa akin is hindi maganda. Parang wala ako sa mood mag-celebrate ng holidays. And then, meron din akong mga time nun na, oo, may trabaho nga ako. Pero, alam mo yun, nakikipag-away ako. Literal na bagong taon, nakikipag-away ako. May kaaway ako nun. So, para siyang masaya, pero parang hindi din. Adrenaline rush, pero parang hindi rin masaya. And then, merong mga times na, yun nga, masaya ka kasi bata ka eh. Parang, everything is just magical. So, for me, it's a state of mind na mag-iiba-iba din siya sa mga susunod pa na taon. Ito pang isa.
kailangan din natin maging aware dun sa kung paano siya i-celebrate ng ibang tao. Kasi ewan ko sa akin kasi napansin ko, ngayon lang ako naka-experience nung um, yung neighbor mo na sobrang sila yung maingay na maingay kapag um, holidays, pag New Year, lalo na New Year kasi syempre fireworks, paputok, ganyan, bigay-bigay ng pagkain. Si, um, sila yung pinakamasaya, but then ngayon, may loved one sila na nag-pass away. So bigla siya nabaliktad. Yung dati na sobrang saya is biglang nabaliktad. So alam mo yun, parang kailangan ko maging aware kasi hindi ako makapagpatugtog ng Christmas songs. Hindi ako makapagpatugtog as in literal na anything na masaya. Kasi parang for me, I need to give respect. And then napansin ko yung iba din na mga neighbors na sobrang ingay noon, biglang ang tahimik na ngayon. Parang, lumabas naman sila pero hindi, ang dami ng pagbabago eh. Nagugulat ka na lang na hindi siya katulad nung mga dati. So yun, parang kahit na masayang masaya tayo, kailangan maging aware pa din tayo sa sitwasyon ng ibang tao. Ganon. Kailangan natin pakiramdaman na hindi dahil masayang masaya tayo, kailangan pilitin natin maging masaya yung iba. Hayaan din lang natin sila. Next is, ito yung last ko. Mag-celebrate pa rin tayo and then let's look forward for a better year. Ito ganito yung ginagawa ko. Kasi every New Year, kailangan magpi-play talaga ako ng ABBA. Alam mo yung ABBA? Si Dancing Queen, ganun. And the Voulez-Vous, ganun. Kasi nung bata ko, yun yung magical moment ko na New Year, tapos yung unang golden sunrise ng umaga, that is magical for me. And wala akong ginawa nung bata ako kundi magsasayaw lang sa In the Tune of ABBA. Like isang buong tape yun. Umaga yun, na habang nagbe-breakfast, ganun. And sa akin, yun yung magical moment na kahit kahit pasukan na uli, I don't care. This is my time, this is my moment. So alam mo yun, i-celebrate natin. Magtira tayo ng para sa sarili natin. Maging aware tayo sa pakiramdam ng ibang tao, pero i-celebrate natin, sulitin natin. Kasi minsan lang yung New Year eh. Minsan lang ang Christmas. So, gawin nating masaya yun para sa atin. And let's look forward kasi hindi pa naman natatapos ang lahat. Next year, meron uling Christmas and New Year. 'Di ba? Paghandaan na natin kung ano yung mga kulang sa previous year, paghandaan natin sa mga susunod. Mas doon tayo mag-grow eh. Doon tayo kahit na hindi na pambata yung New Year, magiging masaya pa rin tayo kasi may control na tayo as, I don't know, if you're becoming an adult or if you are already an adult. 'Di ba? Nandun na yung control natin. Huwag natin ibigay sa ibang tao yung kasiyahan na, hindi sila masaya so dapat hindi rin ako masaya. Ganon. Kailangan, nasa sa atin yun, nasa state of mind natin yun kung paano natin isi-celebrate, kung paano tayo maghahanap ng kasiyahan kahit nasa malulungkot na environment. Siguro doon ko na lang tatapusin. And I hope kahit napasok ka na uli sa mga susunod, I mean, maging masaya tayo. Let's look forward for better days kasi bagong buhay na uli. Bagong chapter na. Yun lang. Bye-bye.